Hi guys, pag-usapan natin yung mga about sa magkakaibigang nasisira ng dahil sa pera at utang. Utang again. Okay, alam niyo yun. Guys, kapag may mga tao, paalala lang ulit, kapag may mga taong nilapitan nyo at pinaboran kayo, please, wag niyong sisirain yung tiwalang binigay sa inyo. Sabi nga nila, di ba, kapag umutang ka, once na nanghiram ka o nangutang ka, ang ibibigay sa'yo ng taong yun, hindi yung pera, yung tiwalang binibigay nila sa'yo. So, bakit natin sisirain yun? Alam mo, para lang ma-realize mo, hindi lahat ng taong nilalapitan natin ay kayang magbigay ng tulong. Kayang magbigay ng pabor na gusto natin or nais natin sa mga certain situation na kailangan natin. Hindi rin lahat ng tao napapaboran. Swerte mo kapag ikaw may pumabor sa'yo, may nagbigay sa'yo ng tulong, may nagpautang sa'yo. Kasi hindi lahat nabibigyan ng ganong pagkakataon na sa oras ng kagapitan, pag may nalapitan sila, ibibigyan sila ng pabor, bibigyan sila ng tiwala. Alam mo yun? So, bakit mo sisirain yung tiwalang ibibigay sa'yo ng taong to kung sa dinami-dami ng lalapitan mo, iisa lang yung magtitiwala sa'yo? Paano kapag nangyari ulit sa'yo yan? Saan ka ulit lalapit? Kanino ka ulit lalapit? Alam mo yun, sasayangin mo yung pagkakataon, sasayangin mo yung tiwala. Tapos ano sa susunod na mga kailangan, kahahanap ka na naman ng ibang tao magtitiwala sa'yo, tapos ganun ulit yung gagawin mo. So, kailan matatapos yung ganyang ugali mo? Diba? Kaya ako lagi ko sinasabi sa mga lumalapit sa akin, umuutang sa akin, huwag nyo na akong utangan. Kasi alam nyo kung bakit. Ako yung taong hindi marunong maningil. Yun yung problema sa akin. Hindi ako marunong maningil sa mga taong may utang sa akin. Maniningil lang ako kapag kailangan na kailangan ko yung pera at walang-wala na talaga ako. Or kapag ilang linggo na, ilang buwan na yung lumipas at wala pa rin paramdam. Kaya ang ending, kasi hindi ako naniningil, yung mga taong may lakas ng loob na pambaliwalain yung tiwalang binigay ko, eh kinakalimutan na lang yung kanilang atraso o responsibilidad na magbayad. Alam mo yun, kapag may mga taong kayang magbigay sa inyo ng pabor na yun, wag na wag niyong sasayangin. Ako, alam nyo, pag may mga ganong pagkakataon, minsan, hindi naman naiwasan eh. Yung mga pinagbigyan ako. Tapos, ayun nga, dahil hindi ako naniningil, kinakalimutan na lang nila. Tapos, kapag nangailangan ulit sila, saka lang ulit sila lalapit. Para humingi ng sorry. Para humingi ulit ng tulong. Or para ulit mangutang. Pero ang sinasabi ko, para hindi na. Hindi na para sa susunod na pagkakataon, okay? Ang sinasabi ko na lang sa kanila, okay lang yon nagawa niyo sa akin, pero wag na wag niyo nang gagawin sa iba. Bakit? Simple lang, dadami yung biktima niyo. At hanggang sa wala na kayong tao, malalapitan pa. At kapag dumating sa point na may mga tao kayong nakita or lumapit sa inyo, humingi ng pabor, ng utang sa inyo, at kaya niyong bigyan ng pabor, kaya niyong tulungan, kaya niyong pautangan, go. At least doon man lang makabawi kayo. Better wag na wag niyo nang uulitin. Yun yung lagi kong binibitawang salita sa kanila. Pero hindi laging okay yung ganun. Hindi laging mauuwi sa patawaran na lang ng walang consequence na nangyayari. Tiwala yung binigay sa inyo, ibalik niyo yung tiwala ngayon. Kahit na anong pabor pa yan na ibigay sa iyo pagkaloob sa inyo. Kasi hindi lahat ng tao napapaboran, hindi lahat ng tao kayang magbigay ng pabor. Sa 10 lalapitan mo, isa lang yung papabor sa'yo. Ewan mo. Ayun, pasensya na naputol kasi nag-depress kami ng ulam or lulutuin namin bukas. So yun na nga, sabi ko nga, kagaya ng sabi ko, hindi lahat pumapabor at hindi lahat nabibigyan ng pabor. So, maswerte yung mga may nangihiraman, may nagtitiwala, may nagpapautang. Kaya sana huwag niyo sisirain, huwag niyo para tawag dito, para masira yung pagtitiwala ng mga tao sa inyo. Kasi mahirap yung buhay, mahirap kitain yung pera. Kaya dapat maging patas kayo sa mga ganong pagkakataon, okay? Hindi lang to nang dahil sa pera, kahit na anong sitwasyon na ihingi nyo ng tulong sa ibang tao. Ako personally,
alam ko may mga siguro hindi ako sure kasi hindi naman ako perfect na tao 'no. Siguro may mga atraso din ako sa mga nakaraan sa buhay ko, baka hindi ko na maalala or ano, sa mga tao na naging parte na ng buhay ko. May mga pabor siguro sila na nagawa sa'kin na hindi ko na ibalik yung pabor na yun para sa kanila. Hindi lang 'to tungkol sa pera, sa lahat na ng aspeto sa buhay. Pero siguro thankful ako dun at grateful ako dun sa nagawa nila para sa'kin at ang paraan ko para makabawi sa mga taong 'to, eh, hindi na towards sa kanila kundi dun sa mga taong lumalapit din sa'kin at kapag kaya ko at afford ko or kaya kong gumawa ng tulong para sa ibang tao, ginagawa ko. Para at least man lang, 'di ba, makabawi ako hindi man dun sa same person, at least sa ibang tao. Kasi alam niyo, minsan puwede din natin itanim or gawing, investment ang pagtulong. Hindi sa lahat ng aspeto, hindi sa lahat ng pagkakataon, pero at the certain point sa mga taong in need or nangangailangan talaga, alam mo 'yun? Kapag kasi tumutulong tayo, 'pag kaya natin magbigay ng tulong sa iba or maglibre ng mga oportunidad na puwede natin silang maano, maka-flip do'n sa mga bagay na hindi nila kaya, which is puwede natin silang malibreng i-uplift or masabay sa mga kailangan nila na kaya natin. May mga point din kasi sa buhay ko na, alam mo 'yun, kapag kailangan ko ng tulong, especially nasa labas ako, like may pinuntahan, tapos may nangyari sa'kin, nawalan ng pera, nawalan ng pamasahe, nawalan ng budget. Alam mo yung tulong na natatanggap ko para sa mga unexpected person, sa mga stranger na nakikita ko lang din doon sa sitwasyon na yun or sa mga pagkakataon na yun, sa mga lugar na yun, hindi ko aakalain, hindi ko naiisip na bakit bigla-bigla may tutulong, bakit bigla-bigla parang may taong alam na ganito yung sitwasyon ko, 'di ba? Alam mo yung miracles sa mga certain point sa buhay natin na hindi natin alam saan nanggaling, paano nangyari, na bakit may dumating sa oras na kailangan natin, na hindi natin inaasahan na mayro'n tutulong or magbibigay ng tulong sa atin. Kasi hindi hindi na ako bago diyan, alam mo 'yun, dati since nag-work naman ako sa labas, alam mo 'yun, 'pag nagtatrabaho ako tapos may mga time na nawawalan ako, nadudukutan ako, hanggang sa hindi ko na alam paano ako makakauwi, wala akong pamasahe, nauubusan ako ng pera na nagagamit sa ibang bagay, ta's wala na akong pam-budget. Pero may mga certain point na miracle na nangyayari na parang bigla na lang, para sa'kin maituturing ko siyang miracle kasi hindi ko ine-expect, ta's bigla na lang boom, may sagot sa mga ano, hinaing ko, galing sa ibang tao na hindi ko naman personally kilala, galing sa mga tao na hindi ko in-expect na matutulungan ako doon sa mga situation na yun. Alam mo yun, puwede siyang maging investment. Kaya yun, simula nun iniisip ko, puwede pala yun. Puwede pala tayo tumulong sa way na kaya natin, kahit sa ibang tao, kahit hindi sa mga kung sinong lumalapit sa atin na okey naman sa loob natin at kaya natin, bigay na natin yun. Pero ano naman magagawa natin kung hindi natin kaya, 'di ba? Eh, di magpasensya. So yun lang, thank you for watching, see you to my next video. It's me, Jelena Hersha, Karangal Pinas, dito sa Saudi Arabia, bye!